Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 49 na barko ng China namataan sa West Philippine Sea. 2.5 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo inanod sa baybayin ng KTL Davao Oriental. Traffic volume sa EDSA bumaba ng 8% dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina ayon sa MMDA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 49 na barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea o WPS sa nakalipas na linggo ayon sa Philippine Navy ngayong araw, March 24. 28 dito ang namonitor sa Baho de Masinloc, 8 sa Ayungin Shoal, 5 sa Escoda Shoal at 8 sa Pag-asa Island. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang mga barko ng China ay namataan mula March 15 hanggang 22. Dagdag pa ni Trinidad na mas mataas ito kumpara sa 30 barko ng China na namonitor sa WPS sa unang linggo ng Marso. Samantala, patuloy naman ang pagpapaigting ng Philippine Coast Guard sa kanilang monitoring dahil sa naitalang planong pagsasagawa ng tinatawag na clearing operation ng China malapit sa Baho de Masinloc na isang hakbang na takutin ang mga Pilipinong mangingisda. Nagkalat sa baybayin ng Barangay Poblasyon, KTL Davao Oriental ang mga kahon ng hinihinalang smuggled cigarettes matapos umanong masira ang isang bangka sa gitna ng madalakas na alon noong March 20, Biyernes. Unang namataan ang kontrabando ng mga opisyal ng barangay at agad iniulat sa pulisya at Philippine Coast Guard o PCG. Agad na nagkaroon ng retrieval operation ang KTL Municipal Police Station katuwang ang PCG, mga lokal na opisyal at mga residente na tumulong sa pagtipon ng mga kahon upang maiwasan ang pagkalat nito. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang bumigay ang bangka habang nagtatangkang magpasok ng ilegal na kargamento. Natagpuan din ang mga debris na hinihinalang bahagi ng sasakyang pandagat. Kinumpirma ni Police Major Michael Celesio, KTL MPS Acting Chief of Police ang patuloy na investigasyon. Habang personal na nag-inspeksyon si Davao Oriental Police Provincial Office o DOPPO Director Police Colonel Richie Bocol sa nasamsam na tinatayang nasa 2.5 million pesos na kontrabando. Bumaba ng 5 to 8% ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA dahil sa mataas na presyo ng langis ayon sa MMDA matapos ang isinagawang behavioral traffic count. Sinabi ni MMDA GM Nicolas Torre III na iniuugnay ang pagbaba sa mga isyu sa supply at pagtaas ng presyo ng petrolyo at patuloy pa ang pag-aaral sa epekto nito habang hindi pa nare-resolba ang mga problema sa Middle East at sa supply chain. Ikinokonsidera rin ng MMDA ang posibleng adjustment sa umiiral na transport policies at pagpapalakas ng mass transit system upang matulungan ang mga commuter. Naka-standby naman ang kanilang mga tauhan at may nakahandang libreng sakay na bus sa mga isinasagawang transport strike para sa mga posibleng mas stranded na pasahero habang magiging batay sa real-time CCTV monitoring ang deployment sa mga pangunahing kalsada at transport hubs. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.